I am Pinoy. Proud ako! 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 Dapat na walang kapitan, panahon na ang nagpatunay. Di matitinag, matitibay, kayong manggi ang aking kulay. I am Pinoy. Proud ako! 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 Kahit saan, kahit kailan, Pinoy ako, isisigaw ko sa buong mundo. Sa buong mundo. Proud ako, I am Pinoy. Proud ako, I am Pinoy. I am Pinoy. Proud ako, I am Pinoy. I am Pinoy sa puso, isip at salita. May dugong bayan, misa sa silangan nagmula. I am Pinoy, talagang maaasahan. Proud ako sa aking lupang sinilangan. Mahal ko ang Pilipinas, lahat ay sumigaw ng I am Pinoy. I am Pinoy. Proud ako, I am Pinoy. Proud ako, I am Pinoy. I am Pinoy. Proud ako, I am Pinoy. Mabuhay mula sa The City That Never Sleeps. Isang magandang pagbati po sa ating mga kababayan na andyan sa Pilipinas and around the world. The Filipino is global. Kahit saang sulok ng mundo, makakakita ka ng Pilipino. In the United States alone, umabot na po tayo sa 3.4 million. Ayon sa pinakalatest na survey noong 2012, ito po ang second largest Asian group sa Amerika. Pagmamahal sa pamilya, katuparan ng mga pangarap ang madalas na kadahilanan ng pangingibang bansa. Ngunit matapos lisanin ang lupang sinilangan, kamusta na po kaya ang ating mga kababayan? Sa programang ito, ibibigay namin sa inyo ang mga nakakabilib na kwento ng pagsisikap, hamon at tagumpay ng mga Pilipino na nakikipagsabayan sa buong mundo. Ito po ang pinakabagong TV show na tiyak na iyong kagigiliwan at mapupulutan ng aral. Ako po si Ethel Cantor Constantino. Ako po si Howie Clavite at ito ang I am Pinoy, proud ako! Ako po si Darius Gibbs, fashion designer sa New York. You are watching I Am Pinoy, Proud Ako. Determination, hard work, and a lot of creativity. Ito po ang mga katangian na bitbit ng isang Filipino designer nang pasukin niya ang very competitive world of fashion designing ng New York City. Mahirap man sa simula, buo ang loob ni Darius Gibbs na makipagsapalaran kasama ang iba't ibang lahi sa mundo. Ang fashion industry ang isa sa pinakamalaki, pinakamagara at pinakamahigpit pagdating sa kompetisyon dito sa New York City. Ayon sa New York City Economic Development Corporation o NYCEDC, isang matatawag na powerhouse ang fashion industry dahil sa laki ng kontribusyon nito sa ekonomiya ng lungsod. To date, there are 9,000 fashion companies based in New York and almost 14,000 fashion establishments. Kaya naman, sa laki, lawak at hindi ng kompetisyon, hindi basta-bastang fighting spirit at innovative mind ang taglay ng isang fashion designer, lalo pa kung may sarili kang fashion brand. Ito si Darius Gibbs, isang Filipino-American designer, creator at owner ng brand line na Dark by DBG, isang linya ng high-end contemporary men's and women's wear dito sa Amerika. Tubong Alcantara, Romblon si Darius, pang-apat sa 7 magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay kapwa mananahi,
kaya di katakataka na ito na rin ang kinahiligan niya. Sa murang edad na 16, nakipagsapalaran si Darius sa Metro Manila at nagtrabaho sa iba't ibang garment factories. I think 16 ako nag-umpisa magkaroon ako ng sarili kong line. But it's our bread and butter in the Philippines. Mula Pilipinas, sinubukan ni Darius ang Hong Kong at Sri Lanka kung saan siya naging merchandise manager sa isang sikat na international lingerie company. Taong 1997, narating niya ang New York City. Kasi talagang pangarap ko talaga makarating ng New York, diba? Kasi we all know na New York ay ang fashion district of the world. So kahit nung nasa Pilipinas pa rin talaga ako, talagang pangarap ko na makarating ng New York na makapagtrabaho sa fashion industry. So it's kind of hard in the beginning para sa akin. Kasi pag bago ka, of course, kailangan nila ng local experience. Dito sa New York, nakipagsabayan si Darius sa iba't ibang nasyonalidad. Ipinamalas ang husay at galing kakambal ng pagiging workaholic at creative sa bawat kumpanya na kanyang pinapasukan. Di naglaon, lalo pang lumawak ang niyang kaalaman sa larangan ng produksyon, merchandising, product development, retail and marketing, at sales and cost accounting. Ngunit nang humina ang ekonomiya ng Amerika, isa si Darius sa mga naapektuhan. Ganun pa man, nagbukas rin ito sa kanya ng pagkakataon upang pag-isipan na magtayo ng sariling kumpanya. January 2010, natupad ang matagal na niyang pinapangarap. Diba? Kaya yan ang aking na kung if you wanna come up here and do something, and to prove to yourself na, you're an aspiring designer, bring something new. Mapapawaw mo yung tao. It is not easy to maintain a fashion brand, especially with a diversified but choosy client. Ngunit para kay Darius, isa itong hamon upang lalo pa niyang paghusayan ang disenyo ng kanyang mga produkto. Yun ang trends no? So kumbaga, if you started that trend in 2010 and nawala, tapos ganun bumalik na naman, Diba nakakatawa ng puso? Diba, inumpisa mo ganun, tapos ngayon nakikita mo na ngayon sa market. It's nice though. Sa ngayon, available sa buong North America ang mga disenyo ni Darius Gibbs. Mabibili rin ito sa online. Naisip na rin niyang magbukas ng tindahan sa Europe. Ngunit higit sa lahat, pangarap niyang makita na suot-suot ng kapwa Pinoy ang kanyang mga likha sa Pilipinas. You can also find them at some specialty stores, at boutique stores nationwide. Okay? At saka mga drjs.com. And also right now we're working on getting that into different department stores and different countries as well. So hopefully everything will be good by fall 2015 and holiday 2015. Bigger market. At para sa mga Pinoy na nangangarap na pasukin ang fashion industry, ito po ang payo ni Darius sa inyo. Kung sino man mga bagong designers na gusto mag-explore dito sa US, start with small. Okay? Don't put all your eggs in one basket. Dahan-dahan, start small, and then grow from there. And you have to understand the market before you get into bigger and bigger things. Because pag hindi mo kabisado ang market, huwag mong gawin kasi ikaw lang kawawa. Pedron, a professional actor who lives in New York City, and I'm also the festival director and programmer of the International Film Festival Manhattan. You are watching I Am Pinoy, Proud Ako! Isa pong prestiyosong award-giving body dito sa New York City ang nagbibigay karangalan sa outstanding performance ng mga artista at sa mga taong gumagawa ng pelikula mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang International Film Festival Manhattan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, isa pong proud Pinoy ang nasa likod nito. Isa siyang film director, actor at freelance journalist. Nagtapos ng Bachelor of Arts in Film sa University of the Philippines. Nagkaroon ng tsansa na makatrabaho kasama ang kilalang artista sa Pilipinas. Siya si Luis Pedron, isang Filipino-American sa New York City. Simula nang dumating sa Amerika, naging aktibo si Luis sa larangan ng paggawa ng mga pelikula bilang aktor, producer at direktor sa mahigit 100 produksyon.
Kabilang na ang comedy romantic film na 13 Going on 30 na pinagbidahan ng Hollywood actress na si Jennifer Garner noong 2004. Noong taong 2003, kinilala ng New York International Independent Film and Video Festival si Luis bilang Best Director sa documentary film na VIP o Very Important Pinoy na napili rin bilang isang Best Documentary on Video. Bago nito, iginawad rin ng grupo sa kanya ang Independent Achievement Award sa short film na Receptionist Smart in 2002. Ang malawak at malalim na karanasan at pagtangkilik ni Luis Pedron sa mga pelikula ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang itayo ang International Film Festival Manhattan noong 2010. Bilang co-founder, festival director at programmer ng IFFM, naniniwala si Pedron sa kapangyarihan ng pelikula na maipakita ang totoong larawan ng buhay at ang mga pagbabago na maaring idulot nito. IFFM is committed in showcasing entertaining and diverse films in all genres and scope to equal the diversity of New York. Buwan ng Oktubre bawat taon isinasagawa ang film festival. Tiniyak ni Pedron at ng kanyang grupo na karapat-dapat ang pagkilalang ibinibigay ng IFFM sa mga pelikula at sa mga taong bumubuo nito mula sa mga artista, direktor, writer at iba pa. Kailangan syempre magandang sound quality, maganda ang visual, maganda rin ang ramdam dito right after. Noong nakaraang taon, umabot sa 400 ang mga pelikulang isinumite sa IFFM mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng withoutabox.com. Kabilang sa kategorya ang narrative feature films, documentary films, short films, music video, short animation at Latino shorts. Actually, kahit na maliit kaming film festival, we're pretty selective. Kasi mga 10% lang nakakapasok ng mga films. We feature about mga 40 to 60 films Every year. Besides feature films na mahaba, mga short films, kaya marami, kaya 40 to 60. 10% is kasi mga submissions namin, mga approximately 400. Sa pinakahuling IFFM, kinilala bilang Best Actress ng pelikulang In Nomine Matris in the Name of the Mother si Liza Dino. At Best Actor naman sa pelikulang Mulat, si Jake Cuenca. Are you really over, Vincent? Ano nga ba tawag doon? Rebound? Happier now. Sabay-sabay kasi ang pagbabago sa buhay mo, tapos biglaan yung mga desisyon mo. But yung $1 million the person made is crazy. Sam, wake up. I feel so, I don't know, touched I guess. Kasi nakakataba ng puso na para ko silang mga anak na parang, wow, fly like an eagle, di ba? Right after this, I'm sure they'll get offers. I'm sure mas marami pa silang magagawang mga project because of this. Dahil pag ma-honor ka, di ba, parang bang malagay ka sa International Film Festival, okay na. Pero pag manalo ka, and then i-honor ka pa ng kapwa Pilipino, isn't that a step of approval? So, with my simple and humble film festival, in our little way of honoring them, hopefully magkatatak yung kanilang career at umandar pa at lalo pa silang lumago. Ngayong taon, umaasa si Pedro na mas lalawak pa ang partisipasyon ng mga independent film producers sa film festival. Ito'y dahil na rin sa affordable at accessible na ang technology sa paggawa ng mga pelikula. Alam mo, pinaka-ambisyon ng mga film festival is maging Oscar qualifying film festival. Meaning, kahit na maliit kang film festival, namimili ang Oscars after your 5th year na i-allow nila na yung Oscar qualifying ka. So hopefully this year, pwede namin silang kausapin.
At upang ganap na kumpleto ang hangarin na makatulong sa mga baguhang film producers at writers, isang e-book ang nakatakdang ilalabas ni Pedron tungkol sa kung papaano sumali at mapasama sa mga film festivals. And do you have like a website and tell us what, you know? Is nycrooftopstory.com. Talaga namang kahit saan mapunta, makikita ang galing ng Pinoy. Si Luis Pedron hindi lamang yaman ng International Film Festival Manhattan, kundi ng lahing Pinoy. Hi, I'm Luis Pedron, the programmer of International Film Festival Manhattan, and I'd like to invite you to join us in the most exciting city in the world, New York City! I'm Consul General Mario De Leon. You're watching I'm Pinoy, proud ako, mabuhay! Hindi po madali para sa isang Filipino na manirahan sa ibang bansa. Ngunit alam niyo po ba na meron tayong konsulada o kaya na may embahada na handang tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Mayroon din po sila mga diplomatic services na ating aalamin dito sa segment na At Home Abroad. In the busy streets of Midtown Manhattan, matatagpuan ang gusali ng Philippine Center in New York. These houses the offices of the Philippine Mission to the United Nations, the Philippine Department of Trade and Industry, the Philippine Department of Tourism, at ang Philippine Consulate General in New York City. Sa opisina ni Philippine Consul General Mario De Leon Jr., ang destinasyon ng maraming Pinoy, mapa-immigrant man, overseas worker o kaya turista. Ika nga sa loob kasi ng konsulada, parang nasa Pilipinas ka. It's very important that we keep the community informed, because an informed community, this is what we have always been saying, is an empowered community, right? So that we're also in a better position to help other members of the community. Kaya naman inilunsad ng Consulate General New York ang Congen Press Hour, isang programa upang maiparating sa pamamagitan ng media ang mga mahalagang serbisyo para sa mga Filipino. Kabilang na rito ang passport issuance. What we have right now is, of course, what we call a Philippine Electronic Passport, the e-passport. It has a chip. In fact, you can see the symbol of the chip there sa baba ng pasaporte. That's why it's an electronic passport. Just as in the United States, the passport is, of course, the primary identification of many of our kababayans. Even in the US, they use it for identification purposes. Primarily, if you're an immigrant, they usually rely more on the passport, right? So, it's a means of identification. Filipinos here are encouraged to renew their passport at least 6 months before its expiration. The turnaround naman sa konsulada ay abot lamang sa 1 oras kung kompleto ang mga dokumento. Maaaring makuha ang bagong pasaporte makalipas ang 10 linggo o mahigit sa 2 buwan. But in case of emergency, the consulate can issue an extension and a travel document valid for 1 week. Filipino Americans here are also encouraged to file for dual citizenship. The Reacquisition Act is only applicable for natural-born Filipinos who have citizenship by naturalization. Kasama na rito ang kanilang mga anak na maedad 18 pababa. Kasi minsan nakakalimutan, it's only the parents, no? So I think at the time of application, they should also include their children. We always encourage those who have acquired, who are applying for dual citizenship, to include them, their derivatives kasi, so that automatically they will become Filipino citizen. Ang pagiging dual citizen ay mahalaga upang magkaroon ang individual ng karapatan na magmay-ari ng real properties, magnegosyo, magtrabaho sa Pilipinas at bumoto sa halalan. Kapag kumpleto ang requirements for filing tulad ng birth certificate from National Statistics Office sa Pilipinas at marriage certificate, ang application ay maaaring maaproba sa loob lamang ng 1 araw.
if they're born here and one of the parent is still a Filipino, they're still Filipino. We consider them still Filipino. We consider them Filipinos also. So they are what you call dual from birth. Sa puntong ito, hinikayat rin ni Consul General De Leon ang second generations PhilAm na magparehistro. Ang Philippine Consulate General in New York has jurisdiction over the 10 states in the Northeast. Kabilang narito ang New England, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, at Delaware. Kilala ang mga Pilipino na mahilig sa musika at magaling kumanta. Dito sa New York, pag pinagsama-sama ang talento ng mga Pilipino, tiyak na iisang banda ang magpapaaliw sa iyo. Ngayong araw na ito, kilalanin natin ang isang show band na nagbibigay ng inspirasyon at saya sa mga Pilipino dito sa New York at buong Northeast. Sila ang Philharmonic Band, ang isa sa mga kilalang music group na nakabase sa New York City. With the type of music they are playing, quality of performance, and the innate energy and charisma of the group, one will surely fall in love with them. Ika nga, mapapasaya at mapapasayaw ka. Don't you worry about a thing. Sa loob ng mahigit 3 taon, nabuo ang Philharmonic Band na may kasamang 3 bokalista at 4 na instrumentalists. Si Kutoy Herrero, vocalist mula sa angkan ng mga musikero sa Pilipinas, anak ng yumaong personalidad sa pelikula at telebisyon na si Subas Herrero. Ngunit di tulad ng kanyang ama, hindi mahilig mag-perform noon sa maraming tao si Kutoy. I never did. I never thought I was good enough. Event planner sa araw, biritera naman sa gabi. Ito naman si Jerome Chan o mas kilala sa pangalang Jet, isang medical IT professional dito sa New York. Gwapo, malakas sa bakil at may sense of humor. Ngunit alam niyo ba kung paano nagsimula sa pagiging singer si Jet? I just started joining the choir because iniwasan ko lang yung mabilad sa araw for ROTC. This is a fact. I studied in Central Colleges of the Philippines and that's how I started. I never really knew that I can sing. Nasa 7th grade naman si Joy Pascua Kim nang matutong tumugtog ng guitar at piano. Naging choir sa paaralan at simbahan. Napasabak sa theater hanggang sa maging isang professional singer. Online marketing manager sa araw si Joy, sa gabi naman, produkto niya ang kanyang galing sa pag-awit ng mga makabagong kanta. You know what's beautiful about our group, yung pagsasamahan namin, yung buong spectrum ng musika, ng genres, ay we cover it. You know, kasi iba yung magkakahalo yung mga taste namin. The passion for music, the desire to make people happy, and the pride of being able to share their talents are just few of the many reasons Philharmonic Band keeps on jamming. It's a passion, it really is, you know, and they know this, you know, and I think we all feel like, you know, what we want to do when we grow up is to sing. I get super jacked up and excited when we're about to play. You know, it's just great. It's really great. At syempre, nasa likod ng mga performers na ito ang kasinggaling ng mga instrumentalist na nakahandang tumugtog ng mga piling kanta. Si Wencia Olitan, who plays drums and the leader of the band. Si Michael Villarosa sa piano. Si Peter Warren Gutierrez sa bass at si Sheldon Magbanwa sa electric guitar. Tulad ng kanilang mga vocalists, mula sa iba't ibang music group ang mga makikisig na musicians na ito. Anila, di lamang sila nakahanap ng mga professional na katrabaho, kundi ng mga tunay na kaibigan. It's easy to get members, but it's not easy to get the right members that would gel, you know, in like playing and attitude.
Si Wenche bilang leader ang nagbigay ng pangalan ng grupo na Philharmonic mula sa pinagsamang salita na Phil or Filipino at Harmonic o Musical. Ginagamit nila ang salita na harmony bilang gabay sa grupo upang mapanatiling harmonious o maayos ang kanilang pagsasamahan sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga ugali at personalidad. Ang saya. You can't explain, in our little world, like this is our little Araneta Crucino. So it works for us and we're very happy. Maliban sa kanilang mga gigs, ipinagmamalaki rin ng Philharmonic ang pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang pakikisa sa ilang charity events. Nitong nakaraang taon lamang kasamang ilang miyembro ng grupo sa pag-record ng We Shall Rise, isang kanta tungkol sa mapait na sinapit ng mga biktima ng bagyong Yolanda at ang kanilang pagbangong muli. Ang We Shall Rise na komposisyon ng isa pang Phil-Am artist na si Carlo Tampak ay available sa iTunes at mapupunta ang kikitain nito sa Philippine National Red Cross na siyang mag-aabot ng tulong sa mga biktima ng Yolanda. Ito po ang aming handog. Primarily, of course, we sing for our community and it's great. Our community is very loving and very supportive and hands down. The Pinoys, yay! We love everybody. Yeah. Sa loob ng mahigit 3 taon, halos bahagi na nga ng Friday at Sabado nights ng mga Pinoy sa New York at New Jersey ang Philharmonic. Ngunit hindi lamang po kasiyahan at musika ang nais nilang ibahagi, kundi ang maipakita rin sa lahat ang kultura ng mabuting pakikisama sa kapwa, nasa loob ka man o labas ng bansa. At yan po ang kabuuan ng ating episode sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at nagbigay inspirasyon sa inyo ang mga kwento ng ating mga kababayan mula rito sa New York City. Hanggang sa susunod nating pagkikita, marami pa po tayong pag-uusapan na tiyak na inyong magugustuhan. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ako po si Ethel Cantor Constantino. At ako po si Howie Clavite at inyong tandaan, saan man makarating, iyong isigaw, I am Pinoy, proud ako! Matitibay, kayo manggi ang aking kulay. I am Pinoy. Proud ako! 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 Pinoy ang isisigaw ko sa buong mundo. Sa buong mundo. Proud ako, I am Pinoy. Proud ako, I am Pinoy. I am Pinoy. Proud ako, proud